4 na araw nang walang supply ng tubig ang libo-libong residente sa Tabogon, Cebu. Matindi rin ang tinamong pinsala ng bayan dahil nga sa malakas na lindol. At live mula sa Tabogon, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano ba katindi ang pinsala dyan din sa Tabogon? Nako Nikki, matindi nga ring napuruhan ng magnitude 6.9 na lindol itong bayan ng Tabogon sa Cebu. Malapit lang kasi ito sa Bugos City na siyang naging epicenter nga ng malakas na pagyanig. Kaya bukod sa mga nasirang estruktura, ilang araw nang walang magamit na tubig ang mga residente. Kabilang sa mga napuruhan ang bumagsak at nagkabitak-bitak na harapang bahagi ng San Isidro Labrador Parish. Halos bumigay nga rin ng kisame. Ang pantalan ng bayan hindi na rin mapakinabangan. Bukod sa malalaki at mahahabang crack sa paligid, halos naputol na rin ang pinaka-docking area o talian ng bangka at iba pang sasakyan pandagat. Patuloy pang nadaragdagan ng sira dahil sa mayat-maya pa ring mga aftershocks. Kahit nga ang gusali ng Philippine Coast Guard dito, tila lumulubog na rin kaya inaabot na ng tubig. Balak pa naman sanang simula ng lokal na pamahalaan na magkaroon na ng biyahe mula rito patungong Leyte. Halos 4 na araw na rin walang tubig ang higit 15,000 pamilya dito sa Tabogon. Ang ilan, sinubukan na raw ipunin ng tubig galing sa ulan, may magamit lang. Meron namang nag-iikot na mga truck na may dalang tubig mula sa iba't ibang kumpanya. Pero super tipid pa rin ang karamihan dito dahil limitado nga ang supply ng tubig. Narito ang pahayag ng ilan sa mga residente. Yung tubig talaga, wala kasing nagbibintang tubig. Ito, pangluto, panghugas, para sa pagkain. Kung may tira, pero itira na namin, hindi na kami naliligo minsan. Punas-punas na lang. Nikki, aabot sa 5 ang kabuang bilang ng mga nasawi dito sa bayan ng Tabogon dahil nga sa magnitude 6.9 na lindol. At sa ngayon, bukod sa mga dumarating na mga relief goods, talagang pinakanananawagan ng lokal na pamahalaan pagdating naman sa mga construction materials para masimulan na kahit papano yung paggawa ulit ng mga nasirang tahanan. Meron na silang unang binili gamit ang kanilang quick response fund na mga yero at mga plywood, pero aminado silang hindi ito sasapat para mapunan lahat ng mga bahay na halos totally and partially damaged dulot ng pagyanig. Nikki. Mon, kanina nabanggit mo yung mga pagdating ng relief goods. Kamusta ba ang sitwasyon sa mga evacuation centers dyan? At least man lang ba may drinking water? Oo, yung mga evacuation centers kasi dito, Nikki, halos hindi rin mapakinabangan, no? Dahil nga marami dyan, hasira at talagang takot magstay indoors ang mga residente. So most of them are staying outdoors sa mga open spaces at yung iba nga nasa kalsada, habang iba nasa labas lamang ng kanilang mga bahay dahil nga mayat-maya pa rin yung nararanasang mga aftershocks. So yung pagdating naman ng supply sa kanila ng mga relief goods, tuloy-tuloy naman. Yung sistema na ginagawa, no, mula sa mga munisipyo, nilalabas yan patungo na sa mga iba't ibang barangay para nga talagang lahat ng mga nakalista talaga makakatanggap ng kanila mga relief goods. Kabilang naman sa mga nakukuha nila ngayon ay pagkain, pati na rin yung malinis na inuming tubig kasi nga yung tubig in terms of magagamit sa kanilang mga bahay wala pa, no? So at least may maiinom sila, yun ang mahalaga. So meron naman pero patuloy pa rin sila nangangailangan kasi syempre yung supply niyan hindi naman naabot ng matagal, Nikki. Maraming salamat, Mon Gualvez, live mula sa Tabogon, Cebu. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.